Praise the Lord. Purihin ng Panginoon, isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo ay nagagalak sa Panginoon sapagkat sa bawat kinaumagahan, pinapanatili tayong malakas at may buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, bago sa ating mga pananalangin, bago sa ating pagluhod sa Panginoon, sa ating morning devotion, tayo muna po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Tayo muna po ay saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat ang iyong biyaya at kahabagan ay sagana sa bawat isa sa amin. Ang aming panalangin, palagi mo kaming sangkapan ng iyong kapangyarihan upang anuman po ang aming hilingin ay iyong pangyarihin. Pagpalain mo, Ama namin Diyos, ang bawat mga kapatid sa dakong ito ng Carmen. Ang bawat sambahayan ay palagi mong pagpalain at samahan. Maging ang aking mga sambahayan, O Diyos, sa Mandaluyong at sa Australia. Alalahanin mo po sila, Panginoon. Gunitain mo, Panginoon, ang mga paglilingkod na kanilang isinasagawa para sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming morning devotion sa mga oras na ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon, maayong buntag sa tanan, sa aking mga kapatid na ngayon ay nasa Mandaluyong at Australia. Good morning po sa inyong lahat. At sa aking nanay, magandang umaga po. Bago po sa ating pagluhod, atin muna pong sandaling pagbulayan ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Marcos, 6 ang talata ay 5. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang kamay sa ilang may sakit at pinagaling sila. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, ating pagbubulayan ang kapangyarihan ng pananalangin sa pagpapagaling ng mga may sakit. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Isa po sa mga kalimitan o madalas na prayer request na ibig ipanalangin ng mga tao ay ang pagpapagaling sa karamdaman. Kaya madalas na prayer request ay maipagaling ang kanilang mga sakit. At malaki ang nagagawa ng panalangin upang tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Kaya nga, the power of prayer in healing illness. Makapangyarihan ang panalangin upang ang isang taong may karamdaman ay gumaling sa kanyang sakit. Purihin ang Panginoon. Gaya ng sinasabi dito sa aklat ng Mateo 8:17. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito: upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala sa ating mga karamdaman. Kaya ang Diyos din ang tutulong sa atin sa panahon na tayo ay may karamdaman, sa panahon tayo ay may sakit. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ang ating malaking garantiya na kahit sa panahon ng karamdaman, tayo ay
pagagalingin ng Diyos. Ngayon, alamin po natin itong mga halimbawa sa Bible na matapos silang maipanalangin, sila ay pinagaling. Una dito mga minamahal, sa aklat ng Gawa 28, ang talata ay 8. In Acts 28 verse 8. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at itim. At ipinasok siya ni Pablo at nanalangin. At nang maipatong niya ang kanyang mga kamay, ay siya'y pinagaling. Purihin ng Panginoon. Kaya yung pagpapatong ng mga kamay ng mga sugo ng Diyos ay makapangyarihan. Bakit? Sapagkat ang sabi kasi ng Bible yung nangangaral ng Ebanghelyo ay may kalakip na kapangyarihan na kapag ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may karamdaman, gagaling. Diba, mababasa po natin yan sa aklat ng Marcos 16. Ang talata ay 17. Ang sabi, at kalakip ng mga tandang ito ay magsisampalataya, ay mga pagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sa verse 18, at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigalin. Purihin ang Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, ng kanyang mabalitaan na ang kapatid ay mayroong sakit, kanya agad itong pinuntahan at ipinatong ang kanyang kamay at siya'y ipinanalangin. At matapos na siya'y makapanalangin, pinagaling siya ng Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa ay si Abimelech. Sa aklat ng Genesis 20 verse 17. At nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa, at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. Purihin ang Panginoon. Kaya si Abimelech ay ipinanalangin ni Abraham at bunga ng pananalangin, pinagaling siya ng Panginoon. Maging ang kanyang buong sambahayan, gumaling matapos na siya ay ipinanalangin. Praise the Lord! Ito ang ating malaking kapanatagan na kahit sa panahon na ang karamdaman ay lumalaganap, ang prayer ay talagang makapangyarihan. Praise the Lord! At ang panguli, si Haring Hezekias. Ang sabi sa aklat ng Ikalawang Hari 20, ang talata ay 5. Ang sabi ng salita ng Diyos, nang mga araw na iyon ay may sakit na nakamamatay si Hezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay. Nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, ay ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli
At sabihin mo kay Hezekias na Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito aking pagagalingin ka sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Pumilihin ng Panginoon. Kaya, nang malaman ni Hezekias na siya ay mamamatay dahil sa kanyang nakamamatay na sakit, agad siyang nanalangin sa Panginoon. At ang kanyang prayer ay, alalahanin mo, O Diyos, ang aking mga gawang paglilingkod sa iyo. Purihin ang Panginoon. Ang buhay at kamatayan ng tao ay katakdaan ng Diyos. Maaring iba-iba ang kapamaraanan kung paano binabawi ng Panginoon ang ating mga buhay. At isa na rito ay ang karamdaman. Ngunit kapag ang tao ay manalangin sa Panginoon, nababago ang kanyang katakdaan. Kaya si Hezekias, sa araw na iyon ay mamamatay siya. Pero bunga ng kanyang maningas na pananalangin, binigyan pa siya ng Diyos ng 15 taong buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya dito mga minamahal ay malaki ang ginagampanan ng pananalangin sa mga may karamdaman. At sa amin bilang kami ay mga lingkod ng Diyos, ito ang aming pananagutan. Kaya kapag may kapatid na humihingi ng panalangin, kahit ano pa man ang aming ginagawa, kung maaari mapuntahan namin sa bahay o kaya sa ospital upang sila ay bigyan ng pag-asa na ang pananalangin ang makapagpapabangon sa kanila mula sa pagkakahirata ng kasalanan o ng karamdaman. Kaya ang sabi dito sa aklat ng Santiago 5, ang talata ay 14, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung magkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Purihin ang Panginoon. Kaya ito mga minamahal ay isang malaking kapalaran sa atin bilang tayo nakakakilala sa Diyos. Bilang tayo ay kabahagi sa iglesia. Naririyan ang mga matatanda sa iglesia, naririyan ang mga sugo ng Diyos upang tayo sa lahat ng bagay ay ipanalangin tayo sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang sabi nga dito sa aklat ng Lucas 9, ang talata 2, at sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Kaya mga minamahal, tatandaan po natin na maaaring mahuhusay ang mga gamot na ating iniinom. Maaaring magagaling ang mga doktor na kumukonsulta sa atin. Ngunit higit na makapangyarihan ang pananalangin sapagkat Diyos ang tutulong sa atin. Purihin ang Panginoon. Kung sino man po sa atin o meron man po sa atin na may karamdaman, may sakit, ay hayaan nyo lamang po na ipagpaalam po sa amin. Pwede nyo pong i-comment po dito upang sa gayon kayo po ay aming may panalangin. At ang Diyos, bunga ng iyong pananampalataya, ay magsisipagaling kayo.
Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay mananalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang iyong biyaya ay sagana sa bawat isa sa amin. Ngayon po ay aming ipinapanalangin sa iyo ang aming mga kapatid dito sa Carmen. Palagi mo silang samahan at tulungan. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, sila man ngayon ay may mga karamdaman. Ama naming Diyos, ipuin mo ang bawat kasukasuhan at pagalingin mo ang kanilang mga pangangatawan. Gayon din, O Diyos, ang aking buong sambahayan, ang aking nanay, palagi mong alalahanin, O Diyos, ang kanyang mga paglilingkod sa iyo. Gunitain mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan nung siya'y naglilingkod pa, Panginoon, para sa iyo. Alalahanin mo siya, O Diyos, pagalingin mo ang kanyang sakit. Bigyan mo siya ng kalakasan sa pangangatawan. Maging ang aking mga kapatid, ang aking kuya, si ate, si Jerem, si Jean, alalahanin mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang mga kaabalahan, ikaw, Panginoon, ang makapangyarihang tumulong sa kanila sa panahon ng mga kabalisahan, sa panahon ng mga kabagabagan. Ama naming Diyos, ang iyong kanang kamay ang mag-aliw at magbigay ng pag-asa na ikaw ay palagi nilang kasama. Maraming salamat po. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Muli, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At samahan niyo po ako sa ating pong pagluhod para sa ating pananalangin. Purihin ang Panginoon, maayong buntag sa tanan, dalaygo ng Ginoo.